nagpunta kasi kanina sa NBI si Yusek Claire Castro to report an incident na nangyari several weeks ago na kung saan ay nakakita siya ng isang post sa Facebook. Allegedly, it is owned by Trixie Angeles and another person na kung saan ay nagkaroon ng threat to her life na sinabi na appendix lang niya, something like parang walang latay. Oo. So, asan bang appendix? Sa loob ng katawan niya. Bakit ang dami-dami appendix? Biruin mo yung appendix lang walang latay. Ibig sabihin durug ka. Ang galing kasi ng partner, no? Appendix talaga, no? No, appendix lang. Kasi narinig ko yun. Uy, operahan ako sa... Appendix. Ano ba yun, partner? Appendix lang ang walang latay. Walang latay. Pwede namang Matindi large. yun. Pwede namang large intestine mo lang, small intestine mo lang. Sana man lang sinabi, kuko mo lang. Ang walang latay. Hanap pa ako ng Google, i-search ko pa, what is appendix? Di ba? So yun, partner. That's it, death threat. That is considered as a grave threat. I mean, grave threat. Anong kaibahan nun, partner? Ay kasi pag sinabing grave threat, ayan ay merong banta sa buhay mo na sinabing I'll kill you, patay ka sa akin. No, yung mga dito sinabi appendix mo lang walang latay. Pag appendix lang walang latay, bangkay ka na nun. Talagang ano yun, diretso yun, partner, attorney. Yeah, ibig sabihin binulat-lat pa yung tiyan mo, appendix lang ang hindi tinira. Grabe naman mag-thread yun. Sabi tuloy ni Marna Nali, attorney, walang latay na yung appendix kasi wala nang na-opera na. Diba? So that is grave threat. Oo. At yun nga, nagpunta siya doon sa NBI at nireport ang insidenteng ito para magkaroon ng investigation and also to determine ng NBI kung si Trixie Angeles nga yung nagme-may-ari ng Facebook account na yon. To be sure, kasi madaming poster dyan, di ba? Yes, totoo yan. No? So, ang mangyayari dyan, iimbestigahan ng NBI yan, sino ang may-ari, kailan ipinost yun, anong araw, anong oras, at actually gumagawa ng ebidensya si Attorney Claire dito. Talagang no? Nagbi-build up siya ng kaso rito Kasi usually yan, kung ibang tao yan, diretso yan sa magpapile ka agad ng complaint sa Office of the Prosecutor. Okay. Pero sa kaso ni Yusek Claire, pumunta muna siya sa NBI, which is actually the correct legal step. Just to confirm. Para ma-determine who is the real owner of the Facebook account. And now? And pag na-check ng NBI yun, that is the time that she will decide whether or not to file a complaint with the Office of the Prosecutor against Trixie Angeles. Kasi ngayon mahirap mag-file basta-basta, hindi natin alam kung sino si Trixie Angeles nga ba yan o hindi. Hindi. Kasi madaming fake accounts, di ba? Yes. Ayun. So, case build-up tong ginagawa niya. At siyempre, nagpe-prepare din ng evidence. And also, to protect her, just in case something happens to her, partner. alam na kung sino may kagagawan na i-blatter niya. I-blatter police. Diba? So, matututukan ka agad na si Trixie Angeles yung nagsalita niya na appendix lang walang latay. So siya kabigat. dadamputin ngayon. Oo nga, ganun kabigat yun, partner. Mahirap yun. Threat to life yun. Hindi biro yung ginawa na yun. So, definitely, kapag may nangyari sa kanya, ang pagbibintangan si Trixie Angeles, saka yung isa, Amina ba yun? Yun, yung dalawa yung account na yun. So, talagang dapat lamang partner, attorney na bigyang pansin na ito ni Yusek. Mahirap kasi yung trabaho ni Yusek na yan na ikaw ay communications officer, tapos nire-represent mo palagi ang presidente, at alam mo lahat ng dyan Oo naman. Ang kritisismo galing sa oposisyon, kalaban ni presidente. At pag gusto ng presidente na sumagot ka na ito gawin mo, sagutin mo. Siyempre, instruction of the boss yun. Trabaho yan. Partner. Para kang sundalo dyan Pag inutusan ka ng commander mo, sabihin mo, sige, barilin mo, babaril ka. Sa kanya naman, baril mo ng pananalita. Sanggain mo yung mga
yung mga akusasyon sa atin na wala namang legal na basihan. So ganun ang ginagawa niya. So pero mahirap na trabaho kasi definitely magkakaroon lahat diyan ng mga pananakot sa buhay mo. Minsan nga dinadami pa yung pamilya diyan. Yun ang mahirap. Oo. Pag pamilya na Kaya partner. definitely diyan dapat kung ganyan na sitwasyon dapat humihingi na ng security backup diyan si Yusek Oh. sa Office of the President. May naka-backup sa sasakyan niya. Dapat meron wala bang ganun Hindi ko napansin nung pumunta siya dito. Wala. Ewan ko lang kung may naka-backup nun. Oo. Pero pagka ganyan may mga ano siya, partner grave, no? Oh, pag may threat na ganyan sa buhay niya, dapat may backup ng security yan from the Office of the President. Hindi basta-basta mag-isa ka lang. So paano magpo-prosper to partner? From there, may file niya sa prosecutor. Pwedeng mag-file ang NBI diyan kapag nakita nila na na kumpleto na yung ebidensya at napatunayan na identify kasi ang purpose diyan ni Yusek is first identify who the real owner of that account. Okay. So pag na-establish na lahat 'yon, then go to the prosecutor's office. Oo. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang aksyon o paggalaw sa si Yusek, no? Oo, ngayon lang. Baka sabi niya, kasi sobra seryoso na eh. tong isa na to. Oo. At actually, mayroon pang isang vlogger sa kanya na halos araw-araw kino-content siya eh. Talaga? Pero wala namang grave threat, partner. Yung lang naman, puro pang-iinis lang na pati yung personal na looks niya, pinupuna, yung pananalita niya, yung mga kino-content niya, sinisiraan. Lawyer din. Puro lawyer yung umaano sa kanya bumabanat sa kanya Hindi naman niya pinapansin masyado. Yung isa na yon hindi niya pinapansin masyado at pero itong kay Trixie kasi medyo serious threat to eh. Pero yung mga memes partner ng mga AI, may nakita ko yung ginawa siyang Buksingera. hindi parang pusa. Tas hawak siya ni President, na AI to na President Marcos na pinapakain siya, pinapaliguan siya. Ni President Marcos. AI to AI. Oo. Yung mukha niya yung nasa yun, pusa. Hindi ko napanood yan. O, mga memes wala naman yan, partner. May nakita ako nagbo-boxing sila ni Vice President Sara. Yung mga ganon, partner. Wrestling. Ginagawang kakatwa lang. Wala namang yun. Wala naman yun. Oo. Kumbaga hindi na lang pinapatulan Hindi napapatulan yun. Itong kay masama, itong kay Trixie Angeles. Ito si Trixie, kung totoo man na siya nga mismo yung gumawa ng threat to life against Yusek, ay dati itong PCO din eh. Di ba? Ito yata yung pinalitan niya eh. As far as I know. Kasi 3 months lang to eh. Sabay itong tinanggal kasama si Vic Rodriguez eh. Yeah, yung executive as far secretary. as I know, yes, partner. Tapos pumasok na yata sina Yusek Claire. Nako, may something, di ba? Siyempre alam mo, yan eh. May halo na ding inggit, may halong selos, no, sa karera. Yun. Alam mo yung ginawa ni Attorney Claire sa NBI, marami na siyang option diyan basta na-identify na talagang si Trixie Angeles yun. It's either sabayin niya ang pagsasampa ng reklamo sa Office of the City Prosecutor, and at the same time she can file a complaint for disbarment against that lawyer na nag-post ng threat to her life. It's either direkta niya sa Supreme Court or ipasok niya sa IBP. Pwede kahit saan doon, pwede niyang isampay reklamo doon eh. Pero kadalasan yan from the Supreme Court, dinedelegate din sa sa IBP. Pero pwede niyang isampa sa Korte Suprema. Minsan mismong Korte Suprema nag-handle. Desisyon. Okay, nag-handle pala. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your